Sa puso ng Camiguin, isang isla na hinubog ng bulkan at pinagpala ng mayamang lupa, sumisibol ang isang makabagong hakbang para sa agrikultura. Kilala sa mataas na kalidad ng abaka, patuloy na pinapatunayan ng lalawigan ang mahalagang papel nito sa industriya ng hibla sa buong bansa. Ang abaka, o mas kilala bilang Manila hemp, ay isang natatanging likas na hibla mula sa halamang Musa textilis. Ginagamit ito sa paggawa ng specialty, papel, tela, lubid, handicrafts, at iba pang produktong dekalidad na kinikilala sa pandaigdigang merkado. Sa likod ng bawat hibla ay ang masusing proseso ng produksyon, kalakalan at marketing na nag-uugnay sa mga magsasaka, negosyante at mamimili upang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply at demand. Ngayon, isang makasaysayang proyekto ang opisyal na itinatag sa Barangay Compul, Catarman, ang kauna-unahang Abaka Tissue Culture Laboratory sa buong Northern Mindanao. Itinatag sa ilalim ng Agrarian Reform Fund, ang pasilidad na ito ay magsisilbing sentro ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng abaka. Layunin nitong makapag-produce ng dekalidad, disease-free planting materials upang mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Higit pa ito sa isang laboratorio, ito ay simbolo ng pag-unlad. Sa pamamagitan ng tissue culture technology, mas mapapabilis ang produksyon, mapapahusay ang kalidad ng hibla, at mapapalawak ang merkado ng abaka, hindi lamang sa Region 10, kundi sa buong Pilipinas. Good afternoon, everyone. I'm Mayor Peter Antonio Palarca, the Municipality of Catarman. So, in behalf of the local government unit of Catarman, I'd like to say thank you, for the DAR, for the partnership, for our soon-to-be opened tissue laboratory in the Municipality of Catarman. Pasasalamat ko kay Secretary Conrad Estrella kasi one of our main problem dito sa lungsod ng Catarman is the supply of the seedlings of our abaka. Abaka is one of the main product dito sa lungsod ng Catarman. Then considering the demand, the demand of the abaka, maraming gustong magtanim but unfortunately kulang ng seedling. So with this tissue laboratory, maibsan na yung mga problema na makaproduce na tayo ng mga seedlings para ma-distribute natin sa mga farmers or other individuals na may mga lupain na gustong magtanim ng abaka. So thank you, Gid. And I can assure that the local government unit of Catarman nandito palagi to support the DAR with this program kasi nakikita ko it helps a lot to the livelihood dire sa lungsod ng Catarman. Thank you and good afternoon. Ako si Monico Lagobis Jr., 48 anyos o kasamtangang chairman sa Nagpagkabanang Multipurpose Cooperative sa Mainit, Catarman kami. Kugid kay among kalipay nga natukod ni nga maong laboratory kaning tissue culture sa baka. Kaniadto naglisod gid mi pagkuha sa mga seedlings kay ang kasagara nga seedlings or mga suckers nga gikan sa tabok, gikan sa gawas sa Camiguin. Ang kasagara nga moabot nga mga similya namo na crossbreeding, ang uban dunay mga abaka nga inighagot, maputol, kabok. Ang mga farmers dili na gyud mag bisan asa o pangita sa abaka nga matitanom, panagyud ang quality kay ikan man siya sa laboratory mo dako sad ang income
kay paspas man ang pagpananom. Karon nga na-realize na gyud, niabot naman gyud, nakita naman nato nga naa na ang maong building. Siguro ang industriya sa baka sa Camiguin mudaghan gini. Ilabi na ang maayo ang quality tungod kay ang isulod nini nga maong sa laboratory ang gikan ra man gid diri sa isla. Dili man mo kuha sa lain lugar para nga ang kalidad sa baka sa Camiguin magpabilin nga maayo. Ako magpasalamat Dar Provincial Office, LGU Katarman nga panuluhan sa atong mayor. Usab sa Regional Office sa Dar Region 10 nga panuluhan ni Director Makadingdang, o salamat usab kaayo sa sekretary sa Dar na si Conrado Estrella nga iya gituman ng iyang giingon nga mohatag siya og usa ka building sa laboratory sa baka. Wa gid niya ipakyas ang iyang giingon, iyang gisaad namo. Daghan kayong salamat. Sa mayamang lupain ng Camiguin, patuloy na umuusbong ang pag-asa. Ang Abaca Tissue Culture Laboratory ay hindi lamang isang pasilidad. Ito ay isang pamana para sa susunod na henerasyon. Isang hakbang tungo sa mas maunlad, mas matatag, at mas makabagong industriya ng abaka para sa buong bansa. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Para sa reformang agraryo, para sa magsasakang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.